Okay. Okay na guys, let us get started. No time to waste. Hello, hello, hello sa ating mga bibitchans, mga babies ko, mga bibe, mga pato ko. And yun nga po, isang magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Mari. Yun nga po, sana po ako ang maging tulay na tuparin nyo inyong mga pangarap. Kaya yun nga, kailangan, we need to study hard para pag maabot yung pangarap nyo, matatawag ko yung sarili ko bilang tulay. Okay, so ito mga babies, so today we are going to do N5. So yesterday, di ba, same time slot, I did N4. Today we are doing N5. Tomorrow afternoon, hindi ko pa naiisip. So right now, we'll do N5. Tonight, we'll do N3. Tomorrow night, N3. Pero tomorrow afternoon, bahala na. Okay? So sige, sabi ko, tawag doon, no time to waste. We must get started. So thank you so much sa lahat ng mga babies natin na sinasamahan po tayo today sa ating live stream. So, yun, medyo kon lang, di ba? Nandito lang po sa iPad natin si Flanny. Yun, sobrang lang natuwa sa picture na to niya kasi di ba nakita niyo? Ayan, no, nakita niyo? Like, there was one day na naka-lip balm ako na medyo parang opaque. And then, like, sobrang pinanggigilan sa pagkikis sa kanya kaya, ayan, nagka-lipstick na siya. Hehe. Okay, sige, let's get started. Okay, so for today, I thought that again, we would do yung ating Honglan Paoshu, so yung ating Ruby Sapphire book of exercises. Kasi I tried looking for N5 actual tests, pero kahit din yung na-receive ko dun sa pinag-downloadan ko from China, ang meron lang sila answer key, or minsan yung vocab list lang, yung mismong words na nilabas. Wala yung sabihin mong parang ganitong style na naka-question so that the pupils or the test takers ko, di ba, do yung parang simulation di ba? Wala. So, sabi ko, sige, today, let's just do yung ating Ruby Sapphire book. I'm thinking like siguro kung may time tayo, sige, gawin natin yung yung Shin Nihongo 500. If we have time, I mean like not today, pero if we have time before the JLPT, sige, let's try that too. Pero sabi ko, sige, for now, since wala nga akong mahanap talaga na actual, yung talagang actual na test, yung ganito simulation style, ayun nga, sige, let's go with our books instead, okay? Sige, gawin na natin ito. Number 55, kaya nyo yan, mga babies? Okay, kono ocha wa chotto blah 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 desu. So, di ba, ang choices natin ay atsui, karai, marui, or nigai. Okay, yan po yung mga choices natin dito sa ating tanong. Pero I think sa mga babies natin, mabilis naman di ba? One of the first things kasi na tinuturo sa mga textbooks ay panahon. So, di ba, alam nyo kaagad na this is atsui, di ba? Itong the other ones, di ba, they do exist, pero this one, karai, can refer to, di ba, spicy, or in some regions, salty. Marui, di ba, pabilog. Nigai, okay, wait lang, sorry guys. Ako po ay nagsulat ng maling kanji. Sorry, guys. So, ito. Okay. So, yung ating nigai, this one is our nigai. And this one is our karai. Okay. Ayan na siya. So, ito po yung ating mga kanji for this one. So, di ba yung nigai for bitter, karai for spicy or salty. Salty at times. Depende sa region in Japan. Although, more often than not, it's gonna be spicy. Di ba? Marui for round. And atsui for hot. Okay. Number 56. Okay. Number 56. 今の blah 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 wa 面白いです. So, ito pampagulo. Diba? Tingnan nyo yung tingnan nyo yung mga choices. Okay. Shishi. Shiji. Diba? Shishi, shiji, diba? Shishi, shiji. Shikoto, shigoto. Okay. Tsaka thank you so much to our babies for joining us. Okay. Okay. Oh, sabi naman ni, Shumok Guzame. Okay. Shigoto. Yes. Tama po yung ating sagot na this one is shigoto. Referring to job. And actually, kung guys, tinitingnan ko, parang wala akong maisip na, tawag doon? Parang wala akong maisip na ibang words for the others. Okay. Okay, shishi meron. Pero yung shiji, sige. Try natin, shishi. Ito masaya. Pero hindi, wag nyo itong problemahin. Hindi pa to pang N1 na to, guys. Diba? Pang N1 na to, mga momshies. Charot. Okay. Let's do it.
she, air, or aires. O, di ba social? O, di ba social? Sabi naman ni Marif, konnichiwa, hi! Konnichiwa! Good afternoon. Thank you so much to our babies for joining us. So, shiji meron. We have the shiji, which is actually yung ating directions. Okay. Pero si Shikoto, yun yung feeling ko talagang parang dinag-show siya. Okay, mukhang dog show nga talaga to. Charot. Paalam, dog show yan. Okay. Tapos, sabi naman ng mga babies natin, ayun din, sabi ay, Imol, follow the creator. Oh, thank you so much. Oh, at saka nga, thank you nga kay Marif for joining us. Diba? So, sige. Let's go to our next question. Tapos yung nga guys, aking binabagalan ang aking pagbabasa, diba? For the benefit of our actual N5 babies. So, if I'm reading too quickly, let me know. Okay? Or if there's something you want me to break down or emphasize, let me know. Okay? Igawin natin ito, number 57. Okay. Number 57. Osaka kara Tokyo made dono gurai blah 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 ka. Ano kaya ang sagot? Okay, ang choices natin ay futorimasu, tomarimasu, kimarimasu, or kakarimasu. Okay. Tsaka, yun, may hula na rin ang ating mga babies. Okay, kakarimasu, tama nga ba? Yes! Actually, yes. Yung ba natin, kakarimasu, to talk about yung for something to take or use up. So, usually, parang use up this much money, use up this much time. So, to use up. Parang yun yung for me, yung best operative word for it, di ba? Use up. Okay. Di ba, meron tayong tomarimasu. Tama, it exists, pero ito yon, di ba? Tomaru. Yung ating futorimasu, ito yung tumaba. Okay, futoru. And then, meron din tayong kimaru. Ayan siya, kimaru, to decide. So, ito, di ba? Pag isasaksak mo na kasi yung ibang mga kanji natin, parang, di ba, nakakaloka siya. Kasi imagine nyo, parang, ito yung the best eh. Osaka kara Tokyo made, dono gurai futorimasu ka? From Osaka to Tokyo, gaano karami ang itataba? Or actually, parang, nga, no, parang it makes sense. Kasi kain ka na kain sa daan. By the time makarating ka sa Tokyo, sumobrang taba, nakaka-food trip. Pero yun, di ba? Tapos ito din, tomaru, may idea ka din na it's not gonna make sense kasi, di ba, nagbabiyahe ka eh. So, hindi ka pa titigil. Di ba? You only stop when you get to Tokyo. Di ba? So, talaga yung operative word natin dito is yung use up. Okay? Sure, sige. Ito mukhang masaya to next item. Let's go. Number 58. Masaya to. Okay. Kyou wa getsuyobi de, ashita wa blah 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 desu. So, if today is Monday, then tomorrow is Tuesday. Pero, ano ang Tuesday in Japanese? Okay, di ba choices natin? Nichiyobi, kayobi, suiyobi, or doyobi. Ayan, tsaka sabi, Freya, follow the creator! Ayan, sabi din ni, okay, to our babies. Yung buti, I think papasok naman yung mga, kasi meron talagang mga N5 regulars. So, ngayon, I think papasok ng mga N5 regulars natin. Okay. Niban, kayobi, niban. Very good. Di ba, galing ng babies. Hadang-hada na kayo sa Sunday. Masusulit ang 1.6, di ba? 1.6 ba ngayon ang binayad sa JLPT? Mapapasa inyo ang certificate. Sulit ang bayad. Okay. So, di ba ito, we have an idea na lahat naman to na napili ay mga days of the week. Pero di ba may idea tayo na itong Nichiyobi, di ba, is Sunday. Okay, Nichiyobi, Sunday. Suyobi, may idea tayo na Wednesday. Si Weds. Sulatin ko na Weds para maikli. Doyobi, may idea tayo. Yes, it exists, pero Saturday naman siya. Di ba? Okay, sabi naman ni Shumokuzame, 1.7. You paid 1.7, tama, di ba, the Philippine price? Kasi alam ko, 7,000 something siya when it's Japan, di ba, Japanese yen. Sabi ni Marif, takain eh. Oo. Kaya nga, guys, sisiguraduhin nyo, wag nyong hahayaang donation lang yan sa asosasyon. Kailangan magka-certificates kayo sa bahay. Kaya study
hard. Okay, so actually yung nakakaaliw nga dito, 'di ba? Parang actually yung bakit siya mga elements, 'di ba? Asawa kayobi. So 'di ba parang dapat 'di ba this is supposedly ka, tapos 'di ba parang ano siya, this is our yo. Pero actually kasi bini siya 'di ba sa mga ano, yung mga Venus, Saturn, ganun, 'di ba? Sa Chinese kasi nakakaaliw is 星期一, 星期二, 星期三. So it's like parang day of the week 1, day of the week 2, day of the week 3. Pero yun nga na-maintain ng Japanese, even Korean, na-maintain din nila yung ano, yung tawag doon yung planetary basis for naming the days of the week. Diba? Cute. Sige, gawin na natin ito number 59. Let's go, Mars, mga momshies natin and popshies. Okay. 会議は木曜日 blah 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 金曜日ですか Okay. 木曜日ですかですが です or でした。Ano kaya ang ating tamang tanong? Ay, tamang tanong. Tamang sagot sa ating tanong. Okay, sige, let's go. For this question, ang tamang sagot natin is des ka. So, nagre-refer kasi itong sitwasyon na to sa nagtatanong kayo, yung meeting, Thursday ba? Or Friday ba? Ganon yung dating ng tanong na to, Thursday or Friday? Pero kasi, di ba, syempre, pag sinabi natin, Thursday or Friday, actually, pwede, gagana siya sa Japanese, kaigi wa mokuyobi? Kinyobi? Pwede naman, pero kasi, di ba, syempre, this is, kumbaga, parang, nag-aaral pa kasi tayo ng textbook polite Japanese in this level. So, kaya medyo ano siya, kumbaga, mokuyobi desu ka? And then may parallelism tayo na kinyobi desu ka? So, meron tayo nakikitang parallelism dyan. Okay? Okay. Kasi pag sinabi mo des nga, parang ano yun nagdadahilan ka. Diba? So, the meeting is sa Friday, sa Thursday. Sa Friday ba? Biglang, diba doesn't make sense Diba? So, yung, kumbaga yung parallelism na hinahanap natin na tinatanong mo, yung meeting sa Thursday or sa Friday? Thursday? Friday? Ayun, des ka? Yan yung magbibigay nun, okay? Okay, number 60. Let's go. Number 60. 毎朝7時半 blah 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 学校へ行きます。So, ang choices natin, nado, mo, goro, or de. Okay. So, ito, ang sagot natin for this one is yung ating, diba tingnan natin, nado, mo, goro, or de. Okay. Ang tamang sagot natin for this one, syempre yung ating goro, to refer to parang approximately, around that time, yung magiging conjugation natin with goro. Kasi diba, nado would usually convey, etc. Okay? Mo is, usually diba parang meron ka, it can be used to say also, but it can also be used to emphasize something. Parang ganun yung parang pag may sinasabi kang sobrang ganito, sobrang ganyan, ayun siya. And then yung ating de, may asa kasi, diba? So, pag sinabi mo kasi parang may asa shishijihan de, parang may connotation or parang may implication na parang as if talagang you really leave at 7:30 and you never fail leaving at 7:30. Parang may gano'n siyang connotation pag si de yung ipa-plug in mo yung parang talagang sobrang perfect mong tao na talagang 7:29 pa lang ay talagang tapos na at 7:30 ay talagang pumunta ka na ng school. Parang ganun yung connotation niya. So, di ba, syempre, yung most plausible is goro, na kumbaga nagbibigay ka ng approximate time. Di ba, parang time frame or time span yung binibigay mo na pag-alis mo or pagpunta mo sa school, sa kada isang araw, okay? Ayun. So, that's how napili si ating goro. Okay. Kamusta naman yung ating mga actual na N5 babies? Yun nga talagang talagang crunch time na talaga. I hope
Kasi ganito kasi yun, pag nagtuturo ako ng N5, people are asking na sana N3. Pag nagtuturo ako ng N3, people will say, ay, sana N4. So, yun nga po sa aking mga pagtuturo ng N3 ay yun nga po, sabi nila mag N5 ako. Ngayon we're doing N5. So, yeah, I hope our N5 babies are here, di ba? Okay, number 61. Okay. お店の前に Okay? お店の前に blah 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 人がの blah 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 の人が並んでいます。So, ito di ba may idea tayo na sa harap ng tindahan, ang daming nakapila. Okay? Pero paano natin babasahin yan? Okay, ang choices natin. Ose, Oze, Daise, or Daize. Okay. I think alam naman ng mga babies natin na ang tamang sagot natin dito ay yung ating conveyance na oze. Diba? So, oze, this one. Pero this kanji, the second one, it can also be read as say at times. And actually, share ko nga din na pagdating sa essential living, like, I really have, kasi diba syempre yung ating JLPT is parang, it's based mostly on newspaper kanji. So, hindi ko rin akalain bakit parang N1 na. Kasi meron tayong word na wait lang, ayusin ko nga lang yung aking marker. Okay, meron tayo actually na shise. Okay, so, ito diba nakita nyo na itong kanji na to, yung zei, diba ngayon zei siya. Pero dito, say na siya. So, shise, sorry na guys. Shise, and actually bakit ito importante? Shise is usually parang yung your posture or your body. Pero bakit ito importante? Hindi ko sure kung nakalimutan nyo or alam nyo na, di ba parang not long ago, a Coast Guard plane in Japan crashed with the Japan Airlines aircraft. Di ba nagbanggaan yon? So, sabi nung mga flight attendant, shiseyo hikuku. Ito yon. Shise, your posture, lower it. Telling people to crouch down. Kaya nga, sabi ko, since daanan na natin itong kanji na to na say na to, or zei, sinasabi ko lang sa inyo, kasi yun nga, in times of emergencies, diba, wala namang, unfortunately, diba, in times of, pag may ma-encounter kayong emergency in Japan, hindi sasabihin ng flight attendant, dare wa inu go reberu? Dare wa inu yon reberu? No, they will just scream out, shiseyo hikuku, to denote na, lower, kumbaga, crouch down, lower your posture. Kasi yung nga, di ba, nung time na yun, nasusunog yung aircraft, nung time na yun, di ba, yung bumangga na Japan Airlines aircraft with the Coast Guard. So yun, kaya nga ako, wala akong kahit pang N1 na to. Since lumabas na itong kanji, might as well discuss it. It might become handy to you, but I hope you do not encounter plane crashes, okay, babies? Tapos may sabi dito, oh, Jello sent heart me. Jello sent go popular. Oh, thank you so much for my virtual gifts. Oh, thank you. Much appreciated ang ating mga virtual gifts. Okay. Sige, gawin na natin ito ating number. Okay. 62. Okay. Number 62, gawin na natin. Mainichi, blah, 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 gakko e ikimasu. So, di ba ito gusto mo sabihin na araw-araw, naglalakad ka at pupunta ng school. Di ba? So, ang choices natin, kawaite, aruite, migaite, or todoite. Yun yung mga choices natin. Pero kasi I think pag break down na natin yung mga kanji, mabilis yun ang madideduce alin yung alin. Okay, kawaite, ito is usually may kinalaman doon sa ating uhaw. Kawaku. Aruite, actually ito na rin yung sagot. Aruku. Migaite, ito naman siya. Migaku, to polish. And todoite, ito na yung todoku, to arrive. Okay? So, ito, may idea na tayo na, syempre, di ba kung papipiliin tayo, meanings-wise din, na hindi lang yung kanji. Tama naman, di ba, yung kanji ito na yun. Pero isipin nyo din yung meanings, di ba? Na, ito is dry, to walk, to polish, to arrive.
So, di ba parang, alam nga naman na everyday I polish to go to school. O, di ba, everyday I thirst to go to school or I try to go to school. Lols! Ayun, she's having her zoomies. Diba? Lols! Pero diba, ultimately, syempre, yung tamang sagot nga natin dito ay yung ating aruite gakko e ikimasu. Kumbaga, naglalakad siya papuntang school. Okay? Okay. Let's do our number 63. Okay. Number 63. Okay. ここでは、ブラブラブラを吸わないでください。Okay. Ito, meron kang gusto sabihin na don't, kumbaga, don't suck on something, di ba? Parang ganon. Sige, tingnan natin. Tonari, ashi, tabako, shita. Okay, so yun yung mga choices po natin dito. Okay, pero di ba ma-idea tayo na ano kaya ang suwanai de. So it means diba to smoke di ba? To suck, actually to suck on the cigarette, parang ganon eh. Kaya ito, pag sinabi mo suwanai de, please do not parang breathe the cigarettes, something like that. Kasi ito, tingnan natin na tonari, di ba, is alam natin, this will denote yung katabi or nasa tabi, okay? Yan siya. Yun nga lang, never ko naman talaga sinabi, maganda sulat ka. Okay, ashi, syempre di ba paa. Shita, baba. Okay? So, tabako syempre yung pinaka-plausible kasi di ba, don't breathe the beside. Don't breathe the leg. Don't breathe the below. Di ba hindi di ba? Dapat, kumbaga, don't suck on cigarettes or don't smoke cigarettes. Siguro kasi di ba sa English natin kasi na collocations, di ba, we say smoke cigarettes. Pero pag sa Japanese, ang collocation actually niya is suck on cigarettes or breathe, inhale cigarettes. Oo, medyo na iba yung tawag doon yung collocation niya, okay? Kaya syempre tama sagot natin ultimately dito ay yung ating tabako. Okay? Tabako. Koko de wa tabako suwanai de kudasai. Or in other words, when you're telling someone na please don't smoke here. Ayun, di ba? Don't smoke here. Okay. Let's go for number 64. Okay. 音楽を blah 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 ながらご飯を食べます。So ito, di ba? Ano kayo pwede mong gawin sa music habang kumakain kayo? Okay? So tingnan natin. 言いながら、聞きながら、読みながら、浴びながら. Yun yung mga choices po natin dito. And I think kasi, di ba, syempre hahanapin nyo yung ating vocabulary that would, of course, refer to listen. Kasi di ba, ongaku, nakikinig kayo sa music, tapos gohan no tabemasu. So, habang kumakain kayo, nagpapa-music kayo, or nagpapatugtog kayo ng music. O, di ba? Or nakikinig kayo ng music in this case. Kasi di ba, ongaku o blah, blah, blah. O, di ba? So, ito, di ba, ang choices po natin dito ay, okay, itong i, galing yan sa yu. Di ba yung conjugation ni yu? And then, meron din tayong conjugation ni kiku. Okay? Ito si ating abiru. Nga siya lumalabas sa halos lahat ng levels sa tinuturo ko, guys, lumalabas tong abiru. Kaya, aralin nyo. Kasi talaga hindi kayo tatatana na abiru na yan. From, I think, from N5 to N1, abiru ay lalabas. Shawa o abiru, hindi kayo tatatanda na abiru na yan. So, go na. Okay, so diba, ongaku, syempre, o kiku. Diba, kiki nagara, gohan o tabemasu to refer na nakikinig kayo sa music habang kumakain. Diba, magiging ganun yung connotation or meaning of the sentence. So, kasi diba ito, yung mga iba, it doesn't make sense kasi kunyari you're showering yourself with music while eating. Di ba? Doesn't make sense. You're reading music while eating. Di ba? You're talking music while eating.
Diba, hindi siya gumagana in this case, okay? Okay, sabi naman, do you have OF? Follow the creator. Oh, thank you so much. But I don't. Okay. Okay, come on. Okay, number 65. Okay. Juice o blah blah tai desu. So, ito diba, it's more of the conjugation. Paano kaya i-conjugate yung nomu into the desired conjugation? Diba, yun yung mga yun yung eklabu natin dito, okay? So, ang choices natin, nomi, nonde, nomu, nonda. Okay, yun yung mga choices po natin. Pero ito kasi, di ba, meron tayo kasing rules of conjugation dito, mga besties. Na this is our mass form plus type. So, kailangan natin hanapin yung mass form plus type to convey na you, di ba, I want to. Di ba, yun yun. So, kailangan natin hanapin, alin kaya dyan, yung ating mass form. So, di ba, nomimasu. So, yung tamang sagot natin, this one ay yung ating ichiban. Okay? Ichiban. Okay. Yan po siya. Diba? Yan yung magiging eklabu natin dito. Okay? Kaya, yung sagot po natin ay yung ating nomitai desu. Okay, sabi naman, do you have OF? Okay. Nagulat lang ako, nagtuturo ka pala na Nihongo tapos Tagalog. Lols. Kasi nga, sorry guys, kung may mga naririnig kayong talagang intense rustling, that is Queenie, my lady, who is very actively doing her zoomies. Right now, she is in a zoomies frenzy. Kaya yun. Okay. Okay. Tapos, gawin na natin itong ating number 66. Okay. Number 66. Okay. Yeah, I think 66 is the last one for this page. Okay. Haha wa ima, terebi o blah blah blah. So, ang choices natin, ima di ba? Kasi ang keyword natin dito, ima. So, anong ginagawa niya right now? Mimashita, mite imasu, mimasen deshita, mite arimasu. Pero di ba ito, alam na natin agad-agad na yung mga shita at saka shita ay mga past tense. Kaya di ba silang dalawa paalam, di ba? So, may iwan dito for us would be yung mite imasu, mite arimasu. Di ba? Pero kung gusto natin kasi, di ba, i-convey nga yung present progressive, ultimately, ang magiging sagot natin dito, mga momshies, di ba? Ay, ano yan? Just good. Momshies, ang magiging sagot natin ay mite imasu. To convey na present progressive, like, Mom is watching TV right now, or she's watching, di ba, yung ing, yung present progressive form nung watch, di ba? Kasi yung keyword nga natin dito is yung ating ima. So, di ba, right now ang usapan, what is she doing right now? Yun yung keyword or yung topic natin dito, okay? So, sige, let's go. Nagawa na natin ating 66. Punta na tayo sa ating next page of exercises. Okay, number 67. Number 67. Blah, blah, blah wa daikaku no sensei desu. Okay, so ito pinag-uusapan mo, di ba, na yung ate mo ay teacher sa university. Okay, paano mo kaya sasabihin na yung ate mo ay teacher at a university? Di ba, so ang choices natin, chichi, ani, haha, or ane. Okay. Pero I think for most of our besties, tawag doon, it's more on si Ani and Ane yung makakapagpa-confuse sa ating mga test takers. Kasi 'di ba alam natin ito si Chichi would refer to 'di ba father. Kaya 'di ba si Ane, Chichi, o tikike. O yun, 'di ba? Haha would refer to your mom, 'di ba? When you're talking about your mom to other people. So talagang ito na lang ang naiiwan, 'di ba? So we know na yung ating Ani is yung ating older brother. And actually ultimately Ane, yung ating older sister. So, yung sagot natin syempre sa tanong na to ay yung ating ane. To refer to older sister. Sorry guys, kung may mga naririnig kayo mga kaskasan, Sandy is using Queenie is using the litter box right now. That's why. Okay. Siguro natin ito number 68. Okay, 68.
Okay. 68. Blah, blah, blah ni Nihongo o oshiemasu. So, ito, paano kaya yan, di ba? Nagtuturo ka sa foreigners ng Japanese. So, ang choices natin, gaikokunin, gaikokunin, gaikokujin, gaikokujin. Natatawa ko dito sa mga choices na Goku eh. Ang iniisip ko tuloy Son Goku. Naging Dragon Ball. Kamehame Wave. Charot. So, di ba yung pangalan, di ba medyo may idea na tayo na parang yun nga. In this case, hindi siya ang ating mga sagot dito. Itong dalawa, di ba? Paalam na silang dalawa. Di ba? Ultimately, gaikokunin or gaikokujin yung papipilian. Pero this is, I think, just a matter of exposure, di ba, of our babies na yung paggamit nito is our jin, not our nin, di ba? So, gaikokujin, yung ating tamang pagbasa. Yun nga, parang ito yung mga exposure. Yung parang, I wish I could explain bakit pinili na mga ninuno na ito is jin instead of nin, di ba? May mga, kasi di ba we also have, kunyari di ba pag sinasabi natin, let's say sa restaurant, di ba, ilan ang kakain gonin, di ba, rokunin, di ba, 5 people, 6 people. Yes, it's correctly nin, pero this case, jin siya, okay? Sorry, ang dami atso-atso ni Queenie. Sorry. At saka nga, sorry, we have a sneezing cat here right now. Sneezing cat situation. Okay, sige, gawin na natin ito. Number 69. Nice. Okay. Number 69. Okay. Shisen ryori wa blah 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 desu. Okay, so, actually, yung pinaka nakakaloka dito is, ano tong shisen ryori? Okay? Kabwis. Shisen ryori, di ba? Pag break down mo na yung kanji, it is, di ba, shi for 4. Sen, this kind of sen, as in shisen ryori, as in Sichuan cooking. Di ba, pag sinabi ko to sa inyong Sichuan cooking, alam na alam nyo kung ano siya. Kasi di ba, choices natin, di ba, karai, amai, kuroi, usui. So, yung mga idea tayo, di ba, syempre, na Sichuan cuisine is very, very popular for lots of chilies. So, di ba, ang bilis, alam natin kaagad na karay, di ba? Pero kaya nga ito yung mga moments na, like, again, di ba, sinasabi ko sa inyo, di ba, yung mga frequent or yung high-frequency words sa mga JLPTs, especially when you do a lot of drills, pay attention to everything. Kasi, kunyari nga, di ba, in this case, yung choices, di ba, ang dadali, alam mo kaagad. But if you don't know that yung shisen ryori is referring to Sichuan cuisine, hindi mo mapipili yung tamang answer no matter what. Di ba? Kasi pwede mo mapili amay. Di ba? Sasabihin siya, anong amay? Di ba? Puro sili lahat ng mga Sichuan foods, di ba? Ayun. So, sige, sulatin ko. Sichuan. Sichuan cuisine siya. Kasi di ba ito, syempre di ba nakikita yung choices sa amay, sweet. Usui is, di ba, thin. Meron din kasi aji ga usui parang matabang. Not intense. Ganyan. Tapos meron din tayong kuroi referring to maitim, di ba? Or black. Pero in this case, yun nga, alam natin agad-agad, if alam mo yung ibig sabihin ng Sichuan, di ba, yung shisen ryori, magigets mo na, they are talking about, they're talking about Sichuan cuisine. Okay? Sige na natin ito. Ating number 70. Number 70, let's go. Number 70. Kimura-san wa tokidoki blah 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 o hikimasu. So, ito, di ba, nakahanap tayo ng musical instrument kasi blah 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 o hikimasu, hiku. So, ang choices natin, tape, dance, kare, or guitar. Yun yung mga choices natin for this one, di ba? And syempre, di ba, ultimately, di ba, pag papipiliin ka between, sige, daanan natin na, di ba, tape, dance,
guitar, curry. Syempre, pagsama-sama na lahat ng yan, syempre alam natin na yung most plausible answer, syempre, is yung ating guitar. Kasi, di ba, blah, 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 hikimasu. So, there has to be something na ipe-play nung tao, di ba? So, in this case, musical instrument siya, di ba, dapat? And, guitar, yung most plausible, o, di ba? Okay. Number 71. Okay. Shokuji, blah, 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 te o araimasu. So, okay, tingnan natin ha. Shokuji, ato, no ato, mae ni, no mae ni. Yun yung mga choices natin. Okay, so, this one, kumbaga ko na lang na to eh. This is about knowing yung tamang pairing of particles. Kasi, di ba, parang everything can seem right. Di ba, yung mga nakakatakot na tanong. Di ba, yung mga tanong na puros halatang comedy, lahat ng hindi tama, yun yung mga hindi nakakatakot. Pero yung ito na parang, di ba, everything seems right, di ba? Ito yung tunay na nakakatakot. Okay? Pero ito kasi, meron kasi tayong set na conjugation na blah 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 no mae ni, or di ba meron din blah 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 no ato de. So actually feeling ko yun na rin yung naging basis I think ng test maker to test the test takers, kasi may idea ka na itong ato o hindi uubra. Di ba? Parang not unless meron ka talagang gagawin about the future. Parang yung talagang maybe sobrang pilit na grammar, di ba? Pero pag sasabihin mo na after something I will blah blah blah, it's, di ba, no, ato, de. Kaya itong mga ato o, alam mo nang ligwak na sila. Actually, shokuji no mae ni versus shokuji mae ni, feeling ko may kinalaban lang sa, I guess, siguro for our written format, di ba, mas complete kasi yung thought ng ating may no versus yung walang no, okay? Oh, tapos sabi naman, Yensu follow the creator. Oh, thank you so much! Go lang, let's go. Okay. Sabi naman ni, Maori follow the creator. Oh, thank you so much! Yes. So, sabi naman ni Yan, so yes, diba, yung mae ni, yun nga yung pinag-uusapan niya, diba? Yung tamang sagot nga natin is yung no mae ni, to describe na yung before having meals or before taking meals, naghuhugas ng kamay. Okay? Saka, thank you so much to Maori again for following. Yay! So, yun po yun, mga momshies and popshies. So, sige. Let's do our number 72. Okay. Okay, number 72. Okay, sabi naman ni Yansu, konnichiwa, hi! Thank you so much for joining us. Okay. Sige, number 72. Tanaka-san wa, blah, 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 ie ni kairimashita. Okay, ano ang mga choices? Mada, amari, mo, totemo. Sabi naman ni, I love NBA for life. You look like my tita. And she knows Japanese. Siguro maganda yung tita mo. Actually, feeling ko parang nung simula na nagkapamangkin ako, gumanda ako. Parang yung kaligayahan na dala nila. Charing. Okay, so sige. Okay, balikan natin to. So ito, di ba, yung ating mada is, di ba, meron siyang hindi, di ba, ba. Di ba? Ito naman mo is na, di ba? Tatapos mo na blah, 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 nagawa na. Amari is, iba usually, amari refers to, di ba, a lot, pero usually, it's paired with amari nai, di ba, to convey na you don't do blah, blah, blah so much. Tapos, di ba, syempre, ating totemo is, di ba, yung ating very. Di ba, usually, ayan. So, ito yung mga nila, di ba? So, ito, di ba, kung gusto mo mag-convey sa case na to, na itong taong to, di ba, nakauwi na. Kasi, di ba, ie ni kairimashita. So, di ba, affirmative, ina-affirm, di ba? Nasa bahay na, okay? Kaya, syempre, di ba, yung best natin is yung ating mo, ie ni kairimashita. Yun yung magiging tamang sagot for this one, okay? Okay, sabi naman dito, I love NBA, follow the creator. Oh, thank you so much. Oo. Sabi naman, Adrian, attendance. Sabi naman ni Reds Kumbaba Sensei, hello, good evening.
Good evening sa ating mga babies. Oo. Medyo I think parang lonely nga ako today kasi parang I think yung mga N5 natin na actual na test takers, I'm not sure if the algorithm kasi is suggesting this live stream to them kasi nagkaroon ng time na the previous times that I was doing N5 live streams, parang gets ng algorithm eh. Parang nahanap ko yung target audience. Pero parang today, not so eh. O, diba? At least nahanap man lang tayo ng mga ano natin, ng mga regulars. Thank you to our regulars for joining us. Okay, so sa mga nanonood sa atin, sino ba dito ang mag-N5? Meron ba? Sa mga nanonood sa atin? Okay. Okay, sige. Yun nga. Nag-hello na yung mga babies natin. Sige. Okay, sige. Gawin na natin ito. Number 73. Bakit lumabas to dito? N5 pala to. Ba't pinahirapan yung mga bata? Pang-entry ba dapat yan? Pero, yun nga din guys ha. Like, sa totoo nga lang, I don't discourage, like, tawag doon? If kunyari, let's say mag-entry ka na, I don't discourage you from doing N4 and N5 materials. Kasi yun nga, di ba pang-entry dapat to eh. Pero, it's in an N5 test right now. Okay, tingnan natin. Ie no chikaku ni, blah blah blah, michi ga arimasu. Ano kaya ang meron? Anong klaseng daan ang meron banda sa kanyang bahay? Okay? So, choices natin, nagai, hosoi, nigai, nemui. Pero sige, I think daanan natin yung mga kanji. I think magigets yung agad-agad ano ang mga pinag-uusapan dito. Nagai, di ba? Is yung ating mahaba, okay? Hosoi is actually yung to refer to maybe slender or in this case, iba parang narrow. And actually, ito na rin yung sagot doon sa tanong, okay? Meron din tayong nemui, okay? Nemui na kumbaga, di ba, nakakaantok. Or di ba, parang, patumba, ganyan. And then, meron naman tayo, di ba, nigai, na as in, sa igon no kisu wa daba, kono flavor ga shita, nigaku te setsunai kaori. That one. Okay, so yung ating tamang sagot dito ay yung ating hosoi. Diba? To refer to slender, usually slender eh. Pero in this case, naging narrow yung pagkakagamit dito sa salitang ito. Okay? Sige, let's go for number 72. 74 pala, sorry. Number 74. Okay. Neru mae ni blah 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 o kikimasu. So, ito yung mga ano din yung nakakatawa din. Like, minsan nga may mga JLPT, resourcefulness ang kailangan. Diba? Kasi parang, kanina lumabas na to, pero hindi pala siya nalagyan ng hiragana. Yung kikimas yung kaninang tanong. Pero actually, pasok naman siya doon sa lagi ko ang sinasabi sa inyo na, kunyari, di ba kanina kikimas yung tanong. Ngayon, siya naman yung sentence content. Di ba kaya nga talagang it's really important na yung as you do your drills, hindi lang yung parang fino-focus mo lang na ano agad yung tamang sagot. Tingnan mo rin yung mga nakapalibot na salita doon sa underlined word kasi umiikot-ikot sila, di ba? Yun nga, lagi ko sinasabi, meron talaga silang high frequency words na either yun yung underlined, yun yung choices, or yun yung nakapalibot sa pangungusap. Pero I think ito hindi na ako magtatagal kasi I think alam naman ng mga bibis natin na this one is ating ongaku to refer to, di ba? Music, di ba? Ongaku. Okay. Sige, let's do our number 75. Number 75. Okay, kino, 1日, blah blah blah, ずっと寝ていました. So, ito, di ba, pinag-uusapan ay natulog siya buong araw kahapon. Sana all natulog buong araw kahapon. Okay, ang choices natin, tachi, ju, sugi, or chu. Actually, I think medyo get sa mga babies natin na actually sa totoo lang, this is just a choice between yung Niban and Yonban. Nakakaloka ang mga choices nila. Kasi, alam natin, di ba, na
ang kailangan nating kanji na pumasok dito ay yung naka, di ba? So, kumbaga, to talk about na yung isang buong araw ay dire-diretso ka lamang na natulog, di ba? Pero alin yan, di ba? So, alam natin, tachi tsaka sugi, tanggal na sila for this question. So, it says ju or chu. Pero ito, I would, yung parang ang ma-explain ko na lang, this is really just a matter of what the forefathers have decided. So, this one is a ju. Pero, hindi ko sasabihin palaging ju. Okay? Hindi siya. Kasi kunyari, okay, for our sekai ju, it's a J. Pero kunyari naman meron tayong, kaigi chu, it's a C. So, yung meeting, di ba, sekai ju, kaigi chu. Isipin mo, di ba, sekai tsaka kaigi, supposedly, di ba, both end in I. So, di ba, hindi siya parang sabi mo, ay, baka ba kaya consonant yung isa or parang vowel yung isa, kaya naging J or C. Hindi, talagang feeling ko talagang it's just a matter of kailangan mo lang talaga maging exposed. Kumbaga, it's just a matter of exposure doon sa content para malaman mo kung dapat bang ju or chu yung isasagot sa sitwasyon na yon. Okay? May ganyan siyang aspect to it. Okay, let's go for number 76. Okay, number 76. Number 76. 自転車を友達に blah 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 探しました。押しました。落としました。貸しました。So ito, di ba, ang gusto mong i-convey, di ba, jitensya, di ba, yung bisikleta. And then, tomodachi ni, sa kaibigan ay, so di ba, most likely, most plausible na hahanapin nating word is, di ba, pinahiram mo. Di ba? And actually, sige, daanan natin yung mga kanji, maluloka din kayo. Okay. So, ito is, di ba, ito yung ating sagas na hanapin. So, siya, sa kaibigan mong hinahanap yung bike. Sasabihin ng kaibigan mo, ay nako, mata ang ginagamit pang hanap, hindi bibig. O yan, masasabihan ka ng friend mong ganyan. Ito naman is our os na to press. So, di ba, push the button, mga ganyan. Button o os. So, press ang pinanggalingan niya. And then, meron din tayong otos na usually parang may mga nalaglag or minsan ano din, I think nakikita ko din to sa makeup. Tanggalin ang makeup, matanggal ang makeup, otoso din ang nakikita. Especially pag yung mga nag-advertise ng mga makeup cleanser na yun talagang yung mga waterproof kayang tanggal, ayun, make, otoso, ayun, yun yung mga sinasabi nila. And then, ito, ultimately, di ba, yung tamang sagot na rin natin ay yung ating, di ba, kasu, di ba, na ipahiram. O, di ba, so ito yung parang most plausible, di ba? Na yung bisikleta mo, pinahiram mo sa amiga mo. Ayan. So, yung jitensya o tomodachi ni, di ba, kashimashita. Okay? Okay, sabi naman ni Senpai Jigs, konbanwa sensei, hello, thank you so much for joining us. Yung aral-aral na. Tsaka, go na kasi Sunday na po ang test, mga momshies and popshies, hala siya. Okay. Number 77. Okay. Shigoto ga. Okay. Shigoto ga, blah blah blah, ato de, eiga o mini ikimasu. Okay. So, ito, di ba, may idea tayo na this is a conjugation question kasi, owatta, owaru, owatte, owari, ang mga choices. 'Di ba? Yun yung mga choices. Pero meron kasi siya actually hinahanap na conjugation na we have our existing. Kasi 'di ba parang lahat, 'di ba tama? 'Di ba kasi lahat tungkol sa katapusan or after this activity, 'di ba yun yung conjugation? Pero ito, ang tamang sagot actually natin ay yung ating ichiban kasi meron tayong ta, okay, ta form plus ato de. May ganyan siya conjugation eh. So, it's the ta form. So, ta. Sorry, bakit pagkakasulat ko ng hiragana na ta? So, di ba, the ta form plus the ato de. Di ba? And then, yun yung to convey na, kumbaga, may matatapos si activity 1 and then magko-comment si activity 2.
So, parang ganun. So, shigoto ga owatta ato de. So, activity 1 is matatapos yung trabaho. Eh, kasi tama naman, di ba? Kailangan matapos muna nung trabaho bago ka manood ng movie. Kasi, syempre, mapapagalitan ka ng boss mo. Oo, ligwak na sa trabaho. Charot. Di ba? So, kailangan siya na ato de. Okay? Yung mga uwate, parang kung nga, I think sa totoo lang, if may kausap kayong Hapon, I'm sure they will get you, di ba? Kahit alin, actually sa totoo, kahit na alin ang pipiliin mo dito, I'm sure they will understand na you're talking about activity 1 will end and then activity 2 will commence. Pero di ba, syempre, we are in the, kumbaga, context of standardized, di ba? Standardized test po ang pinaglalaban ng mga momshies and popshies natin, kaya ito ang dapat napiliin nating sagot, okay? Actually, kung nga na-curious na rin ako, di ba? Tanong din kasi ni Senpai Jake sa parang, pattern pala siya. Tingnan ko nga na parang, okay, owate, ato de. After it ends. Pero parang feeling ko nga kunyari pag sa case ni Deep L, it's just literalizing the translation, pero it doesn't mean na parang, di ba, nakuha niya yung correct usage or correct grammar. Sige, gawin natin ito. Number 78! Okay, 78, mga mamshies. 78. Okay. 78. Kimura-san no tanjoubi wa blah 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 desu ka? Okay. Nan desu ka? Itsu, dare, or doko. So, ito, di ba, syempre, this is talking about si Kimura-san, kailan ang birthday niya. Tsaka, wait lang, yan, follow the creator. Yay! Thank you to my new follower. Yeah, sobrang thank you sa ating mga followers, sa ating mga virtual gifters. Thank you talaga sa lahat. Thank you, babies. O, di ba? Okay. So, ito, okay, may hula na rin Niban. Yes, tama yung ating Niban na it's to convey na when. Kasi, di ba, yung nan is, di ba, what? Tapos, meron tayong, di ba, dare na who. Doko na where. Kasi, di ba, parang Kimura-san no tanjoubi wa doko desu ka? Asan yung birthday ni Kimura-san? Hindi kayo sure. Charing, nawawala yung mga records daw ni Kimura-san sa NS. Wala. Kailangan niya magpa-reconstitute. Nawawala ang kanyang birthday. Asan daw? Charing. Okay, sige. Gawin natin itong next page. Let's go. Sabi naman ni Yo, kasi pupunta ako. O, yun din. Actually, kuhan nga, babalikan ko ato. Feeling ko, ang pitfall natin ay, pitfall natin as Pinoys, kasi diba, Kimura-san no tanjoubi wa, pwede mong feeling ko nga actually, like, tama si Adrian-san, diba, na, doko could be a pitfall for us na Pinoys, kasi diba, pag sa Tagalog, diba, sasabihin, uy, asan yung birthday ni Tekla? Diba? Kunyari, let's say, birthday ko. Uy, asan yung birthday ni Mari? Asan birthday ni Marilyn? Diba? Pero, gets ng tao na may handa ako or magpapakain ako sa restaurant or what, and then, may pagtitipong magaganap sa birthday ko. So, yung pagtitipon yung tinatanong mong, asan yung pagtitipon? Diba? Pero, usually, ang lumalabas sa bibig natin, asan yung birthday ni Mari? Pero birthday party or birthday gathering ang talagang tinatanong. Pero yun nga po, tatandaan nyo, di ba, this is Japan. Di ba? Feeling ko, hindi sila ganyan magtanong. At saka, sabi, makikikain kasi sa birthday. Di ba? Tsaka kasi ito, tanjoubi wa. Di ba? Tumigil na siya dito sa tanjoubi. So, birthday. Kasi, kung party, tanjoubi party, sure na sure. Diba? Na talagang, it is going to be doko. Tanjoubi party wa doko desu ka? It's actually is pwede din, diba? Kailan ang birthday party? Diba? Pero papasa na yung doko kasi party is an event, diba? And an event would have a venue. Sabi na, magsasyaro. Oo, balutin mo ako. May dala na supot. Tsaka yung tupper. Ang hina nyo naman kung sa handaan, supot lang yung dala nyo. Dapat yung mga, yung microwavable. Tapos parang tawag doon?
feeling ko pag yung mga, siguro yung mga OFW sa Japan nagpa-party, siguro nakasulat, may poster, Sharon Yamero! Ganon. Sharon Suruna! Don't Sharon! Charot! Or may signage si Sharon, kunima ni Ate Shawi, tapos, Sharon! Kinshi! Yun siguro pag party ng mga OFW sa Japan. Tsaka yun nga kamusta naman ang ating mga OFWs, di ba? Alam kong maraming kabado din. At tsaka I think sinusubukan ko pa rin talaga intindihin guys, sige, bago lang natin gawin si 79, sinusubukan ko pa rin intindihin yung, di ba yung N4 and as a requirement for re-entry of those with work permits in Japan. I'm still looking for the data or news about that kasi hindi ko mahanap. Kasi parang karamihan sa mga lumalabas kasi sa search results sa akin na parang some SSW candidates need an N4 certification pero pre-departure nila yon. As in, di ba primary pa lang nila na pagtatrabaho sa Japan or principal departure pa lang nila, kailangan taglay na nila yung N4 qualification for the specific SSW permit or industry na they're working at. Kaya yun, okay, I'm still searching about that. Kaya nga alam ko yung mga OFWs natin ay talagang kabado about the JLPT. Kasi kunyari, di ba, let's say sa mga katulad kong baklang babaeng nasa Quezon City, di ba, parang it's parang more on self-enrichment, tsaka self-fulfillment. Pero di ba, alam ko for the OFWs, it can mean deportation. Di ba, kaya yun nga. So, mga OFWs sa don't be deported. Don't TNT and don't be deported. Ayun, okay. Okay, gawin natin ito, number 17. Kawa no, chikaku wa, blah, 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 desu. So, ang choices natin, kitanai, osanai, sukunai, or abunai. Sabi ni Adrian, yes, kami po. JFT and skills exam. Oh, okay. O nga no, Adrian, anong pinaglalaban mo? SSW, EPA? Oo, kasi, yun nga, not sure, di ba? Tapos sabi naman sabi ni Senpai Jigs, okay, 3 lapad makukuha kapag N4 passer. Ano yung sabihin ng 3 lapad? Sorry. Yung parang kahit sa baklang eklabo ko na to, hindi inabot ng slang ko. Okay, sabi naman ni Jigs, abunay ang kanyang sagot. Yes, tama. Na abunay yung tamang pagbasa for this kanji. And we have our, we have our other kanjis, they do exist, pero hindi sila yung hinahanap sa sitwasyon na to, diba? So, this one is kitanai. This one is osanai. This one is sukunai. Okay. So, diba yung kitanai, diba, dirty? Sukunai, kaunti, di ba? Yung ating osanai, di ba, bagets or sometimes can be immature. Ayun. Pero abunay na dangerous. Yan po, okay? So, sige, sisilipin ko lang. So si Adrian, you're preparing for the SSW. Okay. Okay. Jigs, ikaw din ba for the SSW? 30,000. May 30,000 yen. 30,000 ang pag may N4. Tapos sabi na dito, Emmanuel, follow the creator. Thank you so much! Okay, Jigs, re-entry pa lang po. As in, you mean ba na sa re-entry mo lang makukuha yung reward na 30,000 if may N4 ka? Yun kaya talaga, this is all very confusing to me. Parang feeling ko dapat magpaano tayo. Re-entry pa lang po, pang 5 years. So kumbaga, pag gusto nyo magpa-renewal ng re-entry stubs nyo, if may N4 ka, ngayon, di ba parang di ba, may reward ka, may incentive ka, pero tama ba yun na uunawaan ko na after 2026 ba, ang mangyayari is requirement na yung N4 for re-entry stub renewals? Tama ba? Yun nga, medyo confused talaga sa lahat ng yun. So, talagang I will just try my best, babies, di ba, na kumbaga sa language, kasi yung immigration law, hindi ko ganun kabihasa, di ba, pero yung actually siguro,
alam ko sa sarili ko na I'm not the best teacher, I'm not the smartest teacher, but I'm sure I'm the most energetic one. Parang ganon. Feeling ko yun yung kumbaga no one can compete with me pagdating sa energy or parang sharing enthusiasm. Diba? So talagang yun lang yung magagawa ko for you guys, diba? To share the enthusiasm para talagang magkaroon kayo ng lakas na aralin yung kailangang aralin at maipasa ang kailangang maipasa. Okay? Okay, so thank you so much sa ating mga viewers din na nanonood. Sige. Okay, tayo ay na-distract ng usapang immigration. Gawin na natin tong ating, number 80. Okay, sabi Sensei mo, mecha genki. Yun nga, talagang kitty energy lang masashare ko sa inyo, guys. Di ba? Okay, come on. Mosugu, blah, 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 ni narimasu. So, ito, special na pagbasa, di ba? Ang choices natin, hatachi, 20歳, hadachi, 20 zai. Yun yung mga choices natin dito, okay? Pero ito, syempre, di ba, special siyang pagbasa. So, ang tamang sagot natin for this one ay yung ating hatachi. Mas parang bakit siya hatachi? Yung tipong, even I don't know with our forefathers, bakit hatachi ang napili? Diba? Itong nijusai is, diba, definitely very, very tempting diba? Kasi actually, hindi nga siya actual na mali, diba? Yung nijusai, sure akong mali, diba? Sure yung mali. Pero ito, nijusai, diba, pwede nga siya tama. Pero kasi, diba, syempre, pumapasok din dito sa mga JLPT, yung Japanese culture, diba, na yung ating, tawag doon, diba, syempre, for Japanese people, yung debut nila is 20 years old. Diba, sa atin, 18, sa kanila, 20. So, hindi nakakagulat na they have a special reading for 20 years old kasi yun yung special na birthday sa kanila, di ba, to mark adulthood. Yun. So, ito na lang yung mga moments na talagang kailangan na lang din ng cultural knowledge. Charing. Okay, number 81. Okay, let's go. Number 81. Soto wa samui desu kara, blah 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 o 着た方がいいです。Okay. Ano kayang mga choices? Kasi di ba ito, ang ibig niya sabihin dito is parang, uy, lamig sa labas. Magsuot kaya ng ganyan. Okay? So, ano kayang pwedeng suotin ng mga tao dahil malamig? So, di ba choices natin? Koto, noto, puru, or biru. And syempre, di ba, ayun, humula na din yung mga besties natin. Tamang sagot natin syempre dito, yung ating ichiban to refer to coat. Diba, syempre makes the most sense, diba, magsusuot ka ng coat dahil tipong malamig sa labas. Kasi notebook slash, diba, minsan parang ano din, notepad. Parang can also connote, diba, mga post-its. Although, mas mapupunta yung post-it sa memo. Diba? Pero sige, notebook, notepad. Tapos ito, alam natin na this one is our beer. Okay? Ibuhos na ang beer. Charing. Okay, so, ito, di ba, pag binigay natin itong choices na to, syempre yung best na isasagot natin, syempre, ay coat, di ba, to talk about coat. Di ba, na, pag malamig, you will want to wear a coat. Okay, sabi naman din, oh, thank you so much to Madel-san for joining us. Hello, hello. Okay, tara na sa number 82. Number 82, blah, 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 de, ramen o tabemasu. So, ang choices natin, yama, koe, hashi, nishi. Ito, kung siya, parang I think tinetest niya yung, for me nga parang yung mas tanong talaga dito, hindi yung vocabulary dyan, di ba? Yung mas tanong dito actually is, yung de, in this case, is used to denote parang method or ano siya, via. Kasi di ba yung de can be used as at. Di ba ginagawa sa blah 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 venue yung action. Pero ito, via. Kasi di ba minsan may mga times na de ginagamit made from, mga ganyan, made through, ganyan. Ito, via. So, via what? Kumakain ng ramen. O di ba? So, choices natin, di ba? Yama, o di ba? Sige. Patunayan nyo sa akin, kaya nyo kumain ng ramen using mountains. O, diba? Koe, diba? Itong ating voice. Okay? Nishi is. Tapos, syempre, itong hashi, yung ating chopsticks. And syempre, diba, pag sinabi na lahat, diba, syempre, most plausible is yung ating sambang, diba? Hashi. Kasi, sige.
Subukan ninyo talagang gumamit ng bundok para kumain ng ramen. Sige. Subukan, sige. So, patunayan nyo sa akin, kaya nyo gamitin yung boses nyo para kumain ng ramen. Diba? So, syempre, yung most plausible and sensible is gumagamit ka ng chopsticks upang kumain ng ramen. Okay? Ayun siya. So, sige. Gawin na natin ang ating number 83. Okay. Sabi naman sabi Jigs, okay. Pwede po bang mag-ibig sabihin na sa Yama sila kumain? Hindi imposible actually. Hindi siya imposibleng conjugation. Oo. Although, I think kaya lang din namili yung ating kaya I think mountain yung pinili ng ating test maker para talagang ma-lead yung test takers to, di ba, realize that this is a question about via, hindi siya at na de. Kasi di ba, kunyari, like, pag-iisipin mo na yung plausibility, hindi imposibleng kumain sa bundok, pero di ba usually meron dapat, like, let's say, yung kumbaga, logically speaking, may kailangan, di ba, let's say, mountain stop. Or di ba, kunyari, pag sa Mount Fuji, may mga gogyo, may tawag doon yung may stopover, or parang may station. Parang ganon. So, siguro, pag let's say yung tanong is, Yama, kapag gusto talaga ng test maker na iparamdam dun sa test takers na this is about eating ramen at the mountains, I think magiging let's say, magiging Japanese niya is let's say, Gogyo no, mise de, or parang QK basho, yung mga resting spot. Kumbaga, kasi di ba para hindi yung literal na nakaupo ka lang sa gitna ng kagubatan or sa, kumbaga, wilderness. Okay? Kaya nag-share din na si Marco na yes, magiging, kumbaga, hashi yung magiging best for the choices given, di ba, to lead our test takers nga, di ba, na de, in this case, is via. Pero di ba kasi kunyari, di ba, ini-imagine ni Jigs na, di ba, tama naman, hindi siya mali, di ba, na hindi imposible, pwede mo siya i-conjugate as you eat, tawag doon, you eat at the mountains, di ba? Hindi din siya entirely wrong, di ba? It's just that feeling ko nga, papasok na nga dyan yung Japanese culture, di ba? Yung Japanese culture na usually may mga rest stops and stations in real life. So, oo, ayan, di ba? Nag-share din si Marco sana kung wala siguro yung hashi sa choices, papasa pa yung Yama. Di ba? Papasa actually. Kasi kunyari, di ba ito, niliteral. So, pag plinag-in mo actually sa DeepL, sasabihin, Yama de ramen o tabemasu. Yung translation niya, I'll eat ramen in the mountains. Pero di ba, na-translate di ba? Oo, di ba? Yun lang talaga Yung minsan yung implications nga na yung mga kaya nga yun din yung minsan yung, paano ko ba i-describe? Yung hindi ko gusto sa JLPT. Na, kunyari sa sarili kong case, I've been to a mountain. So, I've been to Mount Fuji. Hindi man ako umakyat ng summit, but I've seen the rest stop. So, may idea ako na hindi lang basta-basta ang mga tao gagawa ng activity sa mismong bundok. Meron talagang may trails, may rest stops, may stations, may hotels. Diba? Kaya parang, diba, dahil nakita ko in person, may idea ko na it's more specific. Hindi lang basta-basta mountain. There are more specific venues to eat. Pero diba kung hindi ka pa pupunta kay Mount Fuji in specific, diba, possible na hindi mo maisip. Kaya ngayon yung may mga ganyang moments din talaga sa JLPT na they bring out questions na masasagot lang actually ng tao if they've already been to Japan, talking to Japanese people, and visiting Japanese places, diba? Oo. Ayun, di ba kayo nag-share din si di ba? Nag-share din si Jigs, di ba? Na yun nga, di ba? Nag-i-imagine siya kung pwedeng gamitin. O, di ba? Sabi naman ni Marco-san, may questions po na madami yung tamang sagot, di ba? Kailangan piliin yung best. Exactly, di ba? Kailangan papasok na lang na dito na sometimes if it's not a vocab question, it is a grammar question, di ba? Or simply which is the best culturally? May mga ganyan, di ba? Maraming mga tanong ganon na it's a question of whether you understood their culture and sensibilities as a country or not. Ayun.
Sige, o di ba napasaya tayo? Oh my God, kakasabi nyo eating ramen in the mountains. Pwede ba ngayong Pasko kumain tayo ng, totohanin natin, mag-cup noodles nga tayo sa bundok. Lows! Sige, gawin natin itong number 83. Okay. Watashi wa tennis, blah blah blah, suki desu. I think ito mabilis naman makonjugate ang mga babies natin. Oo. Tapos sabi naman ay, Nagomi Wahira, follow the crate. Oh, thank you so much. Thank you for following. Okay. So, ito, di ba, mabilis namang ma-conjugate ng ating mga babies na yung tamang sagot natin is ga. Kasi, di ba, ang pinag-uusapan dito ay ski des. So, di ba, usually, okay. Alam na alam nyo to, nasa TikTok tayo. So, di ba, chronically, di ba, Shiki-chan! Hi! Nani ga suki? Chocominto! Yorimo anata! Precisely. Di ba? Nani ga suki? O, di ba? Sinasabi ba nilang nani eski? Nani ni suki? Nani ga suki, di ba? Chocominto! O, di ba? Kailangan talaga tandaan nyo na ga ang hinahanap. Galing kumanta niyo. Actually, sa totoo, yung pangarap ng nanay ko sa akin maging singer. Like, itong sensei, parang sabi niya, "Hay, sige na nga." Parang ganun, sabi daw, singer pa rin daw sa, ang hirap kayo makipag-compete sa Pilipinas. Ang daming magaling kumanta dito, di ba? Okay, sabi naman ni Konnichiwa, "Annyeonghaseyo, ne, annyeonghaseyo. 좋은 시간 보내세요." Erky. Sige, gawin na natin tong ating kwan. Di ba parang feeling ko hindi ako magtatagal dito eh. Kasi di ba talagang, Shiki-chan! Hi! Nani ga suki? Nani ga suki? Di ba? Very educational po talaga yung kantang yan. Malaking tulong po talaga siya sa ating mga learners. Thank you so much to the ice cream ladies for that very, very good song. They are making music for culture and education. Charot! Okay, number 84. 教室には学生が2人しか. Okay, nakita niyo 2人しか ang sinabi. Kaya, ano ibig sabihin, di ba, pag 2人しか? Di ba, 2 only? But, we need to look for something negative. Di ba, dapat negative conjugation kasi yun yung ka-pair ni shika. Di ba, pag dake, affirmative. Di ba, 2人だけ. O, di ba, 2人のみ. Di ba, sige yun, affirmative. So, ito, may idea na tayo yung imas arimasu, itong dalawa dito, paalam na. Kasi affirmative. So, di ba, imasen or arimasen. Di ba? Pero ito, ultimately, ina-narrow down na natin siya. Di ba na syempre, yung tamang sagot natin for this one is yung ating imasen. Kasi di ba, arimasen would refer to gamit, di ba, usually. Existence or non-existence, di ba, of objects, things, di ba? Ito kasi, di ba, they're talking about 2 people, di ba? 2 human beings. I mean, like, wala pa naman tayong alien. So, sige, as far as I'm concerned, 2 human beings. So, since they are human beings, ayun nga, imasen. So, ito, di ba, mangyayari is, ang magiging final conjugation, di ba, kyoshitsu ni wa, di ba? So, sa classroom, kyoshitsu ni wa, gakusei ga, so, di ba, yung mga estudyante, 2人しかいません. So, 2 only. May 2 estudyante lamang sa loob ng silid-aralan. Magiging ganun yung conjugation niya, ultimately. Okay? Okay, ang dami nating nasagutan. Oo. Kasi, kailan ba? Nag-start ako sa number 55. O, di ba, umabot tayo na number 85. Kasi no isang araw naman, sa dami ng mga chika-chika, tsaka ano din, may mga iba nagpa-follow-up questions. So, since maraming follow-up questions, parang, after 2 hours, parang 20 plus items ang nasagot namin. Parang 20, mga gano'n. Ito na ba, naka 30 items na tayo ngayon pa lang. Okay. Number 85. Okay. Hayaku, blah 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 ni naritai desu. Mali yan. Huwag ka muna tatanda. Pag tumanda ka, may bills. Maraming bayarin. Okay, huwag ka muna tatanda. Pero sige, okay. Ang choices natin. Otori, daijin, otona, ojin. Yun yung mga choices natin for this one, okay?
So, ito, I think, ano din to eh, paano ko ba i-explain na, special din siyang pagbasa, di ba? Special siyang pagbasa na this one is our oto na. Okay, oto na, special siyang pagbasa. Parang wala din akong maisip na, parang paano ko i-explain na yun yung napagdesisyonan, di ba? Pero ultimately, yan yung napagdesisyonan nila, di ba? This is oto na. To refer to adult, di ba? Hayaku otono ni naritai desu. I wanna be an adult really quickly or really soon. Pero yun nga, wag mo yung gagawin. Mas maganda maging bagets forever. Charot. Okay, gawin na natin itong number 86. Okay. Okay. Number 86. Okay. Ono-san wa eiga blah 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 desu. So ito, di ba gusto mong i-describe na ito si Ono-san ay magaling mag-drawing. So sige, ano choices? Uezu, jouzu, uede, jode. Okay. Ito, ano din eh, parang ito na naman tayo sa special na pagbasa na naman ulit. Kasi di ba ultimately, this is our Jaws. Kasi yung ating, di ba, itong kanji nating una, di ba tama eh, di ba pwede itong basahin as uwe? Di ba? Pwede ding, in this case, di ba, jo? Tapos itong ano naman nating kamay, minsan te, di ba? So, para niga, te. Or di ba pag mag-isa siya, kunyomi niya, te. Pwede ding heta, di ba? Heta na ta. O, di ba? Pwede din siyang shu, di ba? Untenshu, kashu. Tapos ito din, di ba? Ito, isa pa. O, di ba? Pang-apat, zu. Naging zu naman yung pagbasa nitong ating kamay, di ba? Pumasa din siya, pumasok din yung pagbasang to. So, ito talagang mga moments na lang talaga na kailangan nyo lang talaga ma-expose. Kasi, di ba, like, these, di ba, 1, 2, 3, 4 that I know of, and baka there might be a scholar who would even know more readings, di ba, of this kanji, di ba, the 4 of these can be used, or the 4 of these exist, but in this case, ito yung tamang combination, di ba? Ayan. Tas o nga pala, ano din, iniisip ko ngayon hindi lang pala 4. 5. Kasi de. Kasi we also have hito de, pero it's written as a de to refer to manpower or lend a hand, as in yung assist na hand, okay? So, manpower. So, di ba pag naisip mo, nga no, meron nga din pala tayong manpower. O, di ba? May hito de din. So, yun nga, di ba, 5 pagbasa. Kaya nga ito, ginawa talaga ng test maker, pinaglaruan nila lahat ng pwedeng choices ng pagbasa ng uwe at saka nung te. Gumawa-gawa sila ng sarili-sarili nilang mga combinations. Kaya, syempre, nakakaloka talaga. Okay? Pero sige, gawin na natin itong ating number 87. Okay? Okay, number 87. Imoto wa kawaii boshi o blah 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 imasu. Okay, mukhang ito collocation siya di ba? Kasi meron talaga specific na combination of words para dito, di ba guys? Okay. So, ang choices natin, sutete, kabutte, tabete, tsukatte. So, yun yung mga choices natin for this one. Pero sige, tingnan natin yung daanan natin yung ating mga choices. Okay? So, ito meron tayo, di ba? Ito, suteru, taberu, di ba? So, suteru, di ba? Tapunin. Taberu, kumain, di ba? Tapos, kaburu is actually, di ba? Boshi o kaburu is, di ba? Usually to put on, di ba? Kaburu. Tapos, meron din tayong tsukau na paggamit. Di ba? Paggamit, to use. So, pagsama-sama na yan, syempre, di ba? Yung ating best dito sa sitwasyon na to, syempre, yung ating kaburu. Diba? So, put or wear. Yun si kaburu. Kaya yun yung pinakamagandang choice definitely. Or syempre, para dito sa ating number 87. So, kaburu. So, syempre, diba, alangan naman na, parang ang sakit naman yung imoto wa kawaii boshi o stete mas tinatapon ngayon ng little sister mo, yung cute na sombrero. Sayang. Especially, what if ikaw yung nagregalo ng sombrero tapos tinatapon niya sa harapan mo? Grabe, ang lungkot. Diba? Charot. So, ultimately, syempre, di ba, ating sagot ay yung ating niban for a number 87, okay?
Sige, gawin natin ito number 88. Let's go. Okay, number 88. 机の上に鉛筆が5 blah 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 あります。Pero ko na, like, gusto ko lang din i-describe na yung tsukue no ue ni madalas siya magamit kasi naalala ko na isang araw I also discussed quite a bit kasi may student na I think ko ngayon kasi 'di ba arimasu pero nung araw naman na yun okimasu placed on. Pero gano'n din tsukue no ue. So important na alam niyo na tsukue is referring to 'di ba desk or table and then ue is syempre 'di ba taas. So on top of the desk or on top of the table. Yun yung pinag-uusapan dito sa sitwasyon na ito. Okay, so tingnan natin. Erking. Go hiki, go ban, go hon, or go high. Okay. So ito, sige, daanan na lang natin yung mga counters. Kasi ngayon, like, there's a chance iba yung madidiscuss syempre or iba yung itetest sa araw ng exam, di ba? So sige, we have our hiki. So this is usually to refer to pets usually. So kunyari, watashi wa, 4 biki, di ba? Neko, 4 biki kattemasu. I take care or I own 4 cats. Okay? Or 1 biki, 1 cat. Ganyan. So, hiki-hiki is talking about cats. Okay? Tapos, meron tayong ban is yung ating number. Okay? Tsaka, wait lang. Oh, sabi naman dito, Christmas anime boy fault. Oh, thank you so much. Tapos, dumating din si Mary-san. Hello, Mary-san. So, kanya sagot naman, ay, samba. Okay. Sama ba kaya ang kanya hula? Okay. Actually, yes. Tama hula niya kasi we also have our home. Diba? Home na referring sa mga, ito, diba, pag mag-isa, iniisip niya, diba, books. But this one is ipon, diba? Gohon, sampon, to refer to as a counter for slender things. Or, diba, bottles, diba? Okay. Sabi naman din ni Mary-san, hi, sis. Hello, good evening. Thank you so much for joining us. Okay? Tapos, ito, lastly, meron tayong hi. So, ito yung baso. Diba? Or usually could also be maybe bowls. Pero usually mga kunyari pag beer, let's say pag sinerve na sa baso, o yun, diba? Ipay, sanhai, ropay. Magiging, oh my gosh. Magiging hi na siya in this case. Pero yung tama kanyang sagot na this one is, kasi diba, empitsu ga. So, diba, empitsu, diba, pencils, we expect them, diba, to be thin and diba, to be slender. So, ito yung magiging counter for them, okay? Ito kasi, di ba yung ban natin, di ba? Ichiban, Niban, Samban, di ba? Number 1, number 2, number 3. So, hindi rin siya yung hinahanap natin sa sitwasyong ito, okay? Sige, gawin na natin itong number 89. Number 89. Kohi, blah, 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 sampai kudasai. Speaking of, di ba? We were just talking about this one. Nandiyan pa nga siya, di ba? Yung hi, di ba? As a counter for cups. Pero ngayon, ayun na nga, di ba? Sampai kudasai. So, ito na yung humihingi na siya ng 3 baso. Okay? So, ito, tingnan natin. Kohi, blah, 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 sampai kudasai. So, this one is, sorry. This one is also another situation na collocation di ba? Or parang ito yung grammar conjugation or grammar pattern na this is our o. So, kohi o sampai kudasai. Kasi ito, di ba, sige, tingnan natin. Susubukan ko isipin. Di ba, kohi to, sampai kudasai. Kasi baka ang magiging implication din is, you want 1 coffee and then 3 cups of something else. Like maybe, for example, nagsaserve sila ng, isipin natin, for example, milk tea or matcha. Magiging ganun So, ang mangyayari is, may iba ka pa dapat i-specify na ano yun. Di ba? Kohi to, sampai. Sampai what? Di ba? Kohi no, sampai kudasai. Ito din parang tempting. Diba kasi kohi de sampai kudasai, may idea ka na yung kohi is not gonna be a venue or instrument. So, may idea tayo na itong, mabilis diba? Itong to tsaka de ay mabilis nating natatanggal Pero yung no, kohi no sampai kudasai. Siguro pag liliteralin mo siya for N5 level usage na coffee's 3 cup, coffee apostrophe S, diba? 3 cups, please. So, yun, diba, doesn't make sense, diba? Yung talagang kohi o sampai kudasai na kumbaga, please, give me, diba? Kumbaga, please give me this. Or parang, yung mga
di ba mga naglaro ng Kingdom Hearts, o di ba yung theme song ni Madame Utsada Hikaru, the overlord of all, di ba? Anata wo kudasai, and you kiss me once, kiss me twice, ichido ja tarinai. Tapos diba, anata wo kudasai, na ibig sabihin, please give me you. Oh, no, di mo mga ganyan mga kantahan. Pero yung nga, yung conjugation, blah, 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 o kudasai. Okay? Sabi naman, law, follow the creator. Thank you so much to law for following. Pero hindi ko lang sure law as in law school ba? Yun nga, good luck at the final season. Di ba, alam ko final season ngayon ng mga law students. Good luck, good luck. Di ba? Or kung hindi man, or ano, di ba yung mga law students na nag-bar, di ba? The bar results are coming out soon. So, yun nga, nabanggit ko lang din na good luck to our bar takers, di ba? And I'm wishing you all the best. Okay. Let's go for number 90. So, I think, yeah, it's the last one. Yeah, last one for this page. Okay, gawin na natin. Number 90. Sayonara, mata, blah, blah, blah. Okay. Kinou, ototoi, senshu, raishu. So, ito, di ba, sayonara, tas mata. Ang mata kasi, di ba, is, kumbaga, see you. So, di ba, bye, kasi, di ba, ito is, di ba, yung conveying na bye. Diba? Tapos, see you. So, kailan mo kikitain? Di ba dapat kasi pag see you, di ba it's supposed to be a time frame that's not, kumbaga, that has not yet happened. Kasi di ba kikitain mo pa lang siya, di ba, at some other time. So, di ba may idea tayo na ito, mabilis mong madiduce na ito, di ba, kino, kahapon, tanggal, out, okay? O totoy, di ba, last year, paalam. O, di ba? Or wait, ako na itong kinabahan. Lagi kinakabahan sa ototoy na yan. Diyos mio, Marimar. Ototoy, yeah! Ay, hindi, sorry na guys. Ototoy, the day before yesterday. Sorry na guys. Lagi ako talaga kinakabahan dito sa mga na to. Ototoshi pala yung iniisip ko. Sorry na guys. Okay. Okay, Ayun, ototoshi pala iniisip ko. Ototoy, so di ba the day before yesterday? Tapos di ba senshu, last week. May idea tayo tanggal na din. Di ba yung naiiwan natin, di ba yung ating raishu, yun yung tamang sagot. Kasi kumbaga, hey, di ba, bye, see you next week. Di ba? Kasi alam ko naman sabihin mo, bye, see you last week. Di ba, doesn't make sense. Or bye, see you the day before yesterday. Di ba, doesn't make sense. So talaga yung correct is, bye, see you next week. Di ba, magiging ganun yung tamang conveyance dito sa sitwasyon na ito, okay? Oh, tapos dumating na si Kumi-chan. Oh, thank you so much for sending a rose. Thank you. Thank you for the rose. Okay. So, sige, sa mga besties nga pala natin na since padaan na din dito si Kumi-chan, we have our N3 tonight. So, yun nga, I hope you guys can come to our N3 and study with me. Tsaka feeling ko ako even though may mga replays po ako na nilalagay po sa ating Red app, I still would really appreciate kung sumali po kayo sa ating live nga hanggang kaya nyo kasi the algorithm, if people kasi are thinking na, ay, manonood na lang ako sa Red app nung replay, tas hindi ako mag-interact sa live, yun nga, hindi pinopromote ni yung algorithm sa mga viewers. Diba? Pero nga, sige, kita-kits mamaya sa ating mga N3 babies. Okay, now let's do our number 91. Yube, okay. Blah, blah, blah. Ga, furimashita. So, ito di ba ma-idea tayo, di ba? Last night, umulan. Okay, sabi naman ni Kumi-chan, kita-kits sensei, see you tonight. Okay. So, hopefully naman ko I intend na sana tatry kong matapos tayo na maaga for itong N5 natin na stream so that mas maaga din ako makapag-start later for our N3. Kasi alam ko nga sa ating mga OFWs and people in Japan, di ba, masyadong late if late ako mag-start. Ayan, di ba? Okay.
Okay, sige, gawin natin ito. Number 91. Okay. Ashi, ame, mado, or mae. So, ito, I think, pag nakikita nyo, di ba, may idea na kayo na itong ashi, di ba, lagi siyang lumalabas. Kahit anong level. Diyos mo yung marimar. Hindi wala kamatayan. Yung ashi na paa. Di ba? Mado, window. Okay. Ame, yung ating ulan. Tapos, mae, harap. Diba? Pero ultimately, di ba, ang usapan kasi natin dito ay umulan kagabi. Kaya syempre, yung ating niban ang pinakatamang sagot. Okay? O, sabi naman din kumitsan, thank you. Oh, see you, see you. See you, babies. Ayun. So, ayan siya. Sige, gawin natin ito number 92. Number 92. Okay. Watashi ni wa, blah, 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 ga futari imasu. So, I think, di ba, dinidescribe niya na this person has two brothers. Okay? So, ano kayang tamang pagbasa? Kyodai, 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 or kyotai. Yun yung mga choices. Ito yung mga nakakatakot sa totoo lang eh. Pag yung masyadong magkakapare-pareha, nakaka-lurks. Okay. Okay, so ito, di ba, may idea tayo na this one is gonna be dai. Di ba? So, ang tanong lang is, kyodai or kyodai. So, yung mga Thai, paalam na, sige, out na natin sila. Out, out. Diba? So, kyodai or kyodai. So, ang take note nga lang natin, yung tamang sagot natin for this one is our kyodai. And then, yung kyodai natin, yung walang yu, diba? Yung walang naliligaw dyan na yu, yun yung kyodai, referring to gigantic. Di ba parang Attack on Titan, parang yan din yung kanji. Hindi ko lang maisip ngayon or maalala yung kung ano yung talagang Japanese title niya. Pero yeah, Kyodai. So yan po yun, yung Kyo without a U. Kyodai. Ito naman Kyodai. Na kumbaga referring to brothers. Okay? Sige, kaya pa ba mga babies? Let's go, let's go. Okay. Okay. Siguro parang maybe hanggang, sige, tapusin ko lang yung page. Basta sige, patamain lang natin ng 100. And yun, kailangan ko na rin mag-end live kasi magpe-prepare pa tayo for our N3 content. Okay. Ito, number 93. Okay. Kare wa atarashi, blah, 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 o kiteimasu. So, ang choices natin, o diba? Tabemono, doubutsu, youfuku, gyuniku. So, ito, diba, atarashi, diba, kare wa, siya ay, he is, atarashi, bago, blah, 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 kiteimasu. So, kiru, ang alam natin, diba, meron siyang suot na something na bago, diba? Diba, kiteimasu. Alam natin na suot. Kaya, syempre, kailangan natin humanap, syempre, sa choices ng something na pwedeng isuot. Kasi, diba, syempre, tingnan natin, diba, tabemono, diba, food. Doubutsu, animals. Diba? Youfuku, diba parang western style. Diba? Western style clothes. Or actually, basta essentially clothes, diba? Western style. Ito naman, beef. O, diba? So, pagsama-sama na lahat ng yan, diba, syempre, yung most plausible nating sagot dito ay mayroon siyang bagong suot na maybe corbata or bagong tawag dun yung office attire. Diba? Something western look. Kumbaga, hindi kimono yung bago niyang damit. Hindi kimono or furisode or yukata yung bago niyang damit. Yung bago niyang damit, yun nga, pwedeng coat and pants, coat and something. Diba? Or some sort of new western style business attire. Yan siya, okay? So, that's how nahanap natin sagot for our number 93, okay? Sige, gawin natin ito number 94 natin. Number 94. Okay. Ano hito wa kasa o blah 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 imasu. Okay, so 'di ba yung taong yon umbrella. So anong pwede niyang gawin sa umbrella? Okay, miete imasu. Okay, sashite, tomete, okite. Yun yung mga choices. Pero sige, daanan natin yung mga kanji natin dito, okay? So ito is yung ating galing siya sa miyeru. Ito naman, galing siya sa ating sasu. Ito naman, okiru. And ito naman, tomeru. So, ito diba may idea tayo, itong tomeru is stop, diba? Okiru is, diba, usually mga wake up, get out of bed, ganyan.
Yung ating sasu is actually, di ba yung tama nating sagot na usually, yung, siya yung talagang ka-collocation nung ating, ka-collocation siya nung ating kasa. Di ba? Na parang kung literal kasi, di ba, put up, open. Medyo, di ba, put up, come, usually ganun di ba? Put. Pero di ba sa atin kasi, di ba, open an umbrella. So, ito yung, kumbaga, yan na yun. Yung maybe, if gusto mo sabihin yung open an umbrella in Japanese, o yun, kasa o sashiteimasu. Ito naman, syempre, di ba, na miyeru, di ba, this talks about nakikita, as in able to see. Di ba? Pero ultimately, with all of this said, syempre, yung tama sagot natin ay yung ating sashite. So, kasa o sashiteimasu. Pero gusto ko lang din i-bring up na mag-pay attention nga kayo dito sa ating kasa o sashite kasi this always comes out. Always. At saka hindi lang sa N5 I've seen this come out in other levels. Like mga practice books ni N4 lumalabas in itong kasa o sashiteimasu to refer to, di ba, yung collocation of opening an umbrella. So, make sure na kabisado nyo siya dapat. Okay? Okay, let's do number 95. Okay. 95. Blah, blah, blah wa watashi no kasa desu. So, ano kaya? Di ba? Choices natin. Soko, sore, sonna, sono. Ito is, I think, di ba, 2 point. Sige. Sagutan na natin siya para kung ano, i-explain ko, i-run through natin. Sore, di ba? That one is my umbrella. Kasi yung soko, over there. Di ba? Magiging over there. Sonna is parang that kind, parang ganon. That kind, or that status, or that degree is my umbrella. Di ba? Hindi rin. Di ba? Sono is, that umbrella, pero parang kung di ba? Ito kasi, di ba, pag tumuturo siya siguro ng lugar, sono, di ba? Pero ito, may tinuturo siyang gamit, sore wa watashi no kasa desu. Kaya ultimately, yung tamang sagot natin ay yung sore. Okay. Siguro natin itong ating number 96. Okay. Heya ni wa dare, blah, 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 imasen. So, ang choices natin, mo, demo, ga, dewa. Yun yung mga choices natin for this one. And, di ba, ito gusto mo i-convey na yung tao, ni isang tao ay wala. Di ba? Kumbaga, ni isa ay wala talaga doon sa kwartong yon. So, yung ni isa, paano naman siya in Japanese? Di ba yung ni aspect, di ba? So, ito, yung ating ni ay tumutumbas naman siya sa Japanese as ating mo. Okay? So, itong ichiban. So, di ba, dare mo imasen, ni isang tao ay wala. Di ba? Kasi meron tayong, di ba, dare demo. Kumbaga, paano ko ba Kasi di ba pag dare ga imasen, kasi pag dare ga imasen, baka pwedeng dare ga imasen ka? Sinong wala? Di ba? Dare dewa imasen, di ba? Alam natin, doesn't make sense, di ba? Yung demo, I think mas mag-work siya better is, let's say, for example, may tao na, tekla wa, iye de doko demo imasen. Para si Tekla ay kahit saan sa bahay wala siya. Kumbaga to refer na yung taong yun nawawala or wala siya sa bahay. Diba? So yun, kaya yung sagot natin dito ay mo. Okay? Sige, gawin natin ito next. Okay. Number 97. Okay? Terebi o blah, 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 blah. So, choices natin ay kashimashita, naoshimashita, keshimashita, hanashimashita. So, ito yung ultimate natin sagot dito ay yung ating keshimashita na kumbaga, di ba, pinatay. Di ba? Pinatay niya yung TB. Okay? And then, ito kasi, di ba, meron tayong, totoo, this kanji exists, pero ito yung kasu natin na pagpapahiram. Naosu also exists, pero yan yung naosu ng pag-aayos, revise, di ba? Hanasu also exists, pero di ba yan ay yung pag-uusap,
Diba? So, kung kunyari, diba, anong pwedeng gawin sa TV? Maliban na doon sa reading aspect, diba, parang, tawag doon, alangan naman na kakausapin mo yung TV. O, diba? Medyo matindi yan. Or, actually, sa totoo nga lang, itong Kashimashita tsaka Naoshimashita, I think, yan yung pampalito ni test maker. Diba? Kasi actually, it's not impossible for somebody to lend a TV. It's also not impossible for somebody to fix a TV. Diba? Pero yung hinahanap dito kasi syempre yung pagbasa, di ba, nung ating keshimashita. Kaya syempre sagot natin dito ay yung ating samban, okay? Okay. Number 98, okay. 教室に blah 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 ga 5人います. So, di ba, may 5 students daw sa kwarto. Pero syempre, paano mo i-convey, di ba, may 5 students sa kwarto. Okay, ang choices natin, 学生、学生、合戦、or 学戦. So, ito, I think ko naman okay naman ang mga babies natin na may idea tayo na 学生, diba? 学生siya. Kasi, yung say, diba, meron tayong, iniisip ko ngayon, seiri, as in period, diba? It's also a say, diba? Or yung mga has say to occur. So, alam natin na itong kanji na to is usually called as say or read as say. So, itong mga sen ay paalam na, di ba? Paalam. So, gassei or gakusei. Pero ito, di ba, ultimately, alam natin gaku kasi, di ba, ito, this one is our gaku na, di ba, let's say, di ba, kengaku, gakko, shogakko. So, alam natin na it is gaku. Kaya, ito, ultimately, ang sagot natin ay yung ating niban. Okay? Okay, ang bilis mapala tayo ng 100 dito sa ating N5. Like, even though hindi ko gano'n kadalas mag-N5, maputin tayo. Okay. Number 99. Heya ga, blah, 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 kara, soji shimasu. So, ito, di ba? May nangyari sa kwarto, kaya siya naglinis or nagligpit. Okay. Ang choices. Abunai kara, atatakai kara, kitanai kara, or mushi atsui kara. So, sige, daanan na lang natin yung mga meanings. So, di ba alam natin, abunai is dangerous. Atatakai is warm. Mushi atsui is humid. Kitanai is dirty. Actually, di ba, I think kanina nagkaroon ng pagbasang tanong, di ba, tungkol sa kitanai? Kaya ultimately, di ba, alam natin na yung pinakatumutugma is, what can be the condition of a room para maglinis ka? Syempre, di ba, dirty. Madumi yung kwarto, kaya ka napalinis. Kasi, di ba, parang, tawag doon? Di ba, let's say, kung kanya humid ang problema, bibili ka ng dehumidifier, di ba? Pag warm ang problema, bibili ka ng aircon. Pag dangerous ang problema, tatawag ka ng pulis. Di ba? Yun yung mga mangyayari. Pero, pag dirty ang kwarto, yun yung sitwasyon na talagang mapapaligpit ka. Di ba? So, yun yung hinahanap natin. Anong sitwasyon ang makakapagpaligpit sa'yo or sa isang tao, okay? So, sige, gawin natin. Wow! Mabala tayo ng question number 100. Very good, babies. Okay, number 100. Watashi wa mainichi blah 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 o nomimasu. So, ano kayang pwedeng inumin ng isang tao araw-araw? Nomimasu. So, ang choices natin, towel, hankachi, butter, or coffee. Ito kasi, di ba, ultimately, alam natin, di ba, medyo madididusawan natin agad-agad na yung tamang sagot natin, syempre dito, ay yung ating coffee, di ba, coffee. Di ba? Kasi ito, di ba, grabe naman. Ito, handkerchief, di ba, handkerchief. Towel, di ba, towel. Bata or butter. So, di ba, obviously, medyo ano na, kabahan na tayo pag mayroon pong nakakainom ng mga handkerchief at tuwalya. Kabahan na tayo. Yung butter, sige, baka maipaglaban ko pa, di ba, may, anong tawag doon? Yung tawag na bulletproof? Parang yung kape ba na may melted butter? O sige, maipagtanggol pa yun. Sige. Pero, di ba, alam natin na, di ba, coffee, di ba, coffee, ang most plausible na pwedeng iniinom ng isang tao. Di ba? Okay, sige. Gawin na natin ito. Okay, 101, 102. So, let's do these last two items and then let's call it a day for our N5 live stream, okay? Sabi dito, ay, okay. Ototo-san wa
O, blah, 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 desu ka? Okay. O, tingnan natin na. O, ikutsu, dochira, ikaga, ikura. Ito kasi parang ang gustong itanong is, your younger brother, ilang taon na siya? Pero kasi 'di ba, it's about yung ating correct phrase na ikutsu to convey, kumbaga parang ano siya ikutsu is medyo ano na rin siya, 'di ba, set in stone na how much, 'di ba? Pero in this case, how much is the age? 'Di ba? How many, 'di ba, is the age? How many is the number of the age? Charot. Kasi 'di ba, dochira would be, 'di ba, which. Ikura, 'di ba, would be how much as in presyo. Baka, Diyos ko, ototo sawa ikura desu ka, mapagkamalang ka human trafficker or kidnapper. 'Di ba? Dahil tinanong ko magkano ang bata. Oh my gosh. Ang ikaga naman is, iba usually, mas ginagamit siya sa when we ask yung what do you think? Yung parang kunyari, like, let's say, nagluto ka para sa tao ng curry, for example. Tapos sasabihin mo, ako no kare, ikaga desho ka? Parang, how would you like, parang gusto mo bang mag-curry? Or di ba minsan ano din anong masasabi mo tungkol doon sa curry na gawa ko? Maybe something like that, di ba? So, yung itong conveyance na gusto mong itanong kung ilang taon na yung younger brother, syempre, ikutsu. Di ba? How old? Di ba? Ultimately, ang tamang sagot natin ay yung ating ichiban. Okay? Okay, sa wakas gawin na natin ito ating 102. Okay, last question natin for today before we call it a day for our N5 learning. Okay? 102. 中国は人口 blah 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 多いです。Sabi ni Ziza, halalate ako. Oo nga, last question na. Like, we started item number 55. Now we're at item number 102. Pero nga, still, thank you so much for joining us. Okay, si Zinsan. Go, Zinsan! Since nakarating ka, from 55 to 102, nasa last item na tayo. Kaya mo yan. Okay, 中国は人口 blah 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 多いです。So, di ba yung gusto pag-usapan nito, di ba, yung populasyon ng China, Diyos ko, wow, dami tao dyan, di ba? Okay. Okay, tingnan natin kung anong hula. Okay, di ba choices natin? To, de, o, or ga. Pero I think medyo magigets yun na yung mga, yung parang yung feel of it. Pero we actually do have our conjugation na something wa, and then followed by ga, actually connotes yung mga gusto mo mag-explain ng estado ng something. So, kunyari ito, example, ane wa se ga takai desu. So, yung se, kumbaga, di ba yung kanyang height or yung kanyang parang haba, you could say, or shoulder eklabo niya or likod niya ay takai desu. So, yung kanyang height ay matangkad. Ito naman, di ba, jinko, actually, jinko, di ba, Chugoku wa, ang China ay jinko ga, ang populasyon, oy des, marami ang populasyon or kumbaga marami ang mga mamamayan nila. So, ang tamang sagot natin ay yung ating ga. Pero kasi di ba tingnan natin na jinko to, oy des, di ba sino kasama ng population? Chugoku wa jinko to, China. Chugoku wa jinko to, China and the population are many. Magiging ka doon, di ba? Chugoku wa jinko de, oy des. Kasi parang jinko de is, di ba parang ginawa mo tuloy venue yung population. Hindi mo maipaglaban na it is the di ba? Tapos, di ba, yung o, Chugoku wa jinko o. Dapat, di ba, Chugoku wa jinko o, meron dapat, hindi lang kumbaga description ng kanya population. Di ba, kunyari, let's say, maybe, di ba, sa China in specific, di ba, they had the one-child policy. So, kunyari, di ba, Chugoku wa jinko o, di ba, kisoku, di ba, regulations, or para horitsu, batas,
blah, blah, blah. So, kumbaga, maybe something like that, di ba, na nagsulat talaga, may ginawa yung China na law or parang something to curb the population. Na, di ba, actually, totoo, they did have, di ba, the one-child policy for a long time. Di ba? Okay, sabi naman ni Zinsan, yes, late, pero tama. Parang mas accurate po ba pagwawa? Kasi ito, di ba may wa na eh. Yun yung malaking keyword sa sentence na to. Chugoku wa. So, di ba parang dapat, yung tipong chugoku wa, jinko ga. Kasi di ba isipin mo, chugoku wa, jinko wa, oi desu. Di ba nangyari, hindi niya natapos yung thought eh. Di ba? Incomplete thought eh. Sobrang, hindi mo pa natatapos yung gusto mong predicate for the wa, tapos biglang wa again. Di ba? Bawal ba gumamit ng same particle sentence? Actually, pwede. Di ba? Pwede. Pero kasi in this case, chugoku wa, jinko wa, kasi parang, paano ko ba i-describe? Kasi di ba, chugoku wa is marked as, di ba, wa functions as the subject marker, di ba, in this case. Okay. Wa, tapos parang, di ba, usually, ga is usually, di ba, subject. So, parang, wa is the topic marker. And then, di ba, parang, kumbaga, China as the topic. And then, in this case, ga is yung subject. So, parang, kung tuloy-tuloy mo kasi siyang nagwawawa, parang nag-specify ka ng dalawang topic, pero hindi mo na-specify hindi mo natapos yung thought mo sa first topic, may second topic ka na. Parang gano'n. Pero kasi may mga cases kasi, di ba, syempre, di ba, na yung wa is, sabi ba ni Zim, para bang as if dalawang beses ginamit yung is sa yes, parang may ganyan siyang vibe to it, di ba? Parang I can't really put it very, very concretely into words, pero parang nagkaroon siya na, China's, di ba, parang dapat, di ba, China's population is large. Pero ito parang the population is large. Magagano siya. I think pag chugoku wa, jinko wa, oi desu. Pero ito, the population of China is large. Medyo mas matatapos yung pero hindi siya totally impossible kasi may mga cases na yung gusto mong mag-emphasize ng something talaga or minsan usually meron ka talagang gustong ipaglaban pero parang siya, usually pag gagamitin mo man yung wa ng dalawang beses, may specific siyang conjugation and the conjugation would usually parang dahil sa meron kang gustong i-exaggerate or emphasize. Parang gano'n. Sige, titignan ko nga ngayon, ano kayang pwede dito? For example, titignan ko wa. Yun nga talaga parang nag-iisip talaga ako eh. Tsutsute, okashi, na. Oo. Yun nga, parang basta yun na lang yung for the N5 level, parang the best explanation I can give is if dalawang wa ang sinaksak mo is para kang dalawang is na sinaksak pero hindi mo pa natatapos yung thought na China is population is. Di ba China is, di ba maybe China is a country where the population is large. O yun siguro, chugoku wa jinko ga oi no kuni desu. Hindi rin naging ga pa rin siya in the end eh. Yun nga, parang feeling ko nga lang talaga like, medyo matinding na yan. Like, kailangan na po nating magpatulong sa ating mga iba pang mga may mga like, never ko talagang sinabing ako si Breast in grammar. Like, kailangan natin na mas Grammarly scholar na talagang yung talagang wa and ga, yung talagang magkakaroon sila ng tawag doon, symposium on how to explain it clearer, diba, to our babies. Pero yun nga, I guess for the N5 level, just think of it as dalawang is na unnecessarily lumabas sa iisang sentence, okay? So, yun, natapos natin yung hanggang sa ating item number 102 for our N5 girls today. And
Tomorrow afternoon, I didn't schedule anything for this time slot kasi I'm not sure so far, like parang itong, di ba today's Thursday, from Monday to Thursday, I've been doing live streams during this time slot, pero I think yung mismong mga magte-test ay hindi ko sila nakakatch at this time slot, so I don't have anything scheduled for tomorrow. So, entry tayo bukas ng gabi, ngayong gabi rin after dinner, so we'll do entry, and then if siguro may request, edi sige, di ba, magsi-special live stream ako. But other than that, yun nga, entry lang tayo bukas. Yun nga, thank you so much sa ating mga babies na sinamahan po tayo sa ating N5 practice drills time for this afternoon. Yun nga po, di ba, ito po ulit ang inyong lingkod na si Mari. Kita-kits ulit sa ating susunod na live stream. Bye, guys! Bye, guys! Sabi naman, Otsukare sama desu, sensei. Arigatou gozaimasu. Yay! Thank you. Bye, guys!